Yung ganito kaputi, kakinis at kalambot na siopaw, samahan mo pa ng ganito kasiksik na chicken asado filling. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng ganito kasarap na chicken asado siopaw. Kung inaakala nyo mahirap gawin to, naku, napakadali lang at kayang-kaya nyo itong gawin sa bahay. So sa isang mixing bowl, maglalagay lang tayo ng 1 cup ng tubig. Yung tubig na ilalagay natin dito ay dapat lukewarm o yung hindi malamig at hindi rin mainit. Then maglalagay tayo ng 1/4 cup ng white sugar, 1½ teaspoon ng instant yeast, at 2 tablespoon ng cooking oil. Tapos ay haluin natin yung mabuti hanggang sa matunaw yung asukal. Kapag natunaw na yung asukal ay maglalagay naman tayo ng 3 cups ng cake flour. Then dahan-dahan na natin itong haluin hanggang sa makagawa na tayo ng dough. Pagkatapos natin itong mamix ay mamasahin naman natin gamit yung ating mga kamay. At kailangan ganito yung maging resulta, ganito ka-smooth yung texture ng ating dough. Tapos ay ilalagay muna natin to sa isang lalagyan na merong konting mantika. I-oil natin yung dough tapos ay tatakpan natin ng cling wrap. So hayaan lang muna natin yung mag-rest at umalsa sa loob ng 1 oras. At habang hinihintay natin yan, ay gagawa naman tayo ng ating chicken asado filling. So meron ako ditong chicken breast na lalagyan ko lang ng konting asin, pamintang buo at dahon ng laurel. Papakuluan lang natin to ng 15 minutes hanggang sa maluto yung chicken. Then hanguin na natin at palamigin lang muna saglit at huwag natin itatapon yung kanyang sabaw. At kapag medyo lumamig na at kaya na natin yung init, pwede na nating himay-himayin yung manok. At after natin yung mahimay, start na tayo mag-isa. Unahin natin yung sibuyas. Next, ang bawang. At isunod na natin yung hinimay na manok. Igisa lang muna natin yung mabuti. Then, titimplahan natin ng 1 tablespoon ng toyo, 1 tablespoon ng oyster sauce, at ½ cup ng pinapakuluan natin ng manok. Then, maglalagay din tayo ng 1 tablespoon ng brown sugar at paminta powder. Pagkatapos nating mahalong mabuti, maglalagay na tayo ngayon ng slurry o yung cornstarch na tinunaw sa tubig. Kung sa tingin nyo ay masyadong malapot, dagdagan nyo lang ng konting chicken stock. Ayan, okay na itong ating asado filling. Balikan na natin yung ating siopaw dough. Kung mapapansin nyo, after ng 1 oras ay nag-double na yung kanyang size. I-deflate lang natin yan at mag-dust tayo ng flour dito sa ating pagmamasahan at gawin natin parang malaking donut yung ating dough. Then, i-cut na natin yan sa gusto nating size ng ating bun. Pwede kayong gumawa ng mini siopaw or yung mga malalaking size. So, kuha lang tayo ng 1 portion at gagawin natin yung maliit na bilog. Tapos, ay i-flatten natin tsaka natin lagyan ng ating asado filling. Para mas special, pwede rin kayo maglagay ng nilagang itlog. Then, i-seal na natin to. At kung wala kayong baking paper, pwede tayong gumamit ng paper cups na para sa cupcake. Then, ilagay na natin dito yung ating siopaw. So, ganito yung pagkakalagay. Dapat yung part na sinil natin ay nasa ilalim. Then, rest muna natin to for 30 minutes at magpapakulo lang muna tayo ng tubig sa ating steamer. Pagkatapos ng 30 minutes, pwede na nating isalang by batch yung ating siopaw at kailangan may maluwag na space yung steamer dahil aalsa pa yung mga siopaw na yan. Kailangan kumukulo na rin yung tubig kapag sinalang natin at isi-steam lang natin yan sa high heat sa loob ng 12 minutes. At after 12 minutes, luto na at nagdoble na yung size ng ating siopaw. Tignan nyo naman kung gaano kaputi at kakinis yung ating nagawa. Malambot at masarap itong kainin kapag mainit pa. Siksik at hindi tinipid sa palaman, kaya ano pang hinihintay mo at magluto ka na. Yung kompletong listahan ng ating mga sangkap ay nandyan lang sa baba. Enjoy!